Ay, good morning mga kajak. Ito yung EcoSport na EcoBoost 3-cylinder. So may ginagawa na tayo ng mga ganito. No? Kadalasan sakit to talaga ng EcoBoost. No? Hindi to makatagal yung kanila man tinatawag na engine support. So ipakita mo mga kajak na ito itsura. Ayun, tumutunog. Oh. Kikita niya. Pagka kasi mabigat ang makina, dadapa pa yan. So makita mo yung ilalim nito mga kajak. Ayan o. Gas-gas na kasi ito dapa na siya. So, ngayon, pag under, syempre, gagas-gas yan, bakal sa bakal na. Kaya maririnig mo siya. Ayan o. Oh, yun. Kita nyo yung ilalim mo. Halos gumasgas na sa ilalim. So, hindi ko na naipakita kanina. Pero upon checking, alam ko naman na yan. Pagka EcoBoost at may tumutunog, check ko agad yan. Makikita nyo ito. Pag ito ay sumayad na to, sana. Pag ito sumayad na, sigurado yan tutunog. Gaganyan yan, dadapa, ganyan. So, makikita mo gagasgas yan. So, hinintay lang natin yung ating parts na original. So, isasalpak natin yan. So, kung ganito ang sasakyan nyo, EcoBoost na EcoSport at may tumutunog, dyan, napakalaking posibilidad, malimit yan. Marami na ako nagawang ganito mga kajak na. So, yung isa naman, ayan, overheat. Magtatap overhaul tayo maya-maya. Pababaklas na natin makina. Okay, so ito na yung ginawa na dashboard. Salpak na lang. Ayan, tapos na yung evaporator. Dito sa ating tropa na si JNC. Ayan, ayos na ito. Hyundai Sonata. Ito mga kajak, hindi ito masyadong na-videohan pero may mga picture kami dyan. Ayan, sobrang punong-puno ito ng dumi kanina. No? So may mga picture dyan, may pupus din natin yan. So mag-focus yan ng hindi pag-abante ng sasakyan. Barado ang filter. Ang problema, maapektuhan yung ating transmission. Kasi pag barado ito, yung filter, hindi aakit yung langis, masusunog yung ating mga ganito, mga disc, ayan, clutch. So, pagka nasunog yan, ako, laking problema, magbababa tayo ng transmission. Kaya mahalaga, nag-aalaga tayo ng ganito. Ito, napuno na kanina, no? Tapos to barado. Hindi aakit ang langis sa taas. So, mag-iingat mga kajak, no? Para sa ganun ni maayos. Ito, binubuo na maya-maya. I-rotate na natin ito. Patapos na, sinalpak na yung transmission at maya-maya na-titis na natin ito. Ayan, sinalpak na natin yung kanyang engine support. Tignan nyo, napakataas na. Kanina nakadapa yan sa baba. Ito. Ayan. So, ayun. Kita nyo. Ayun. So, wala nang tunog yan. Okay na yan. Okay na, Boss Jay? Start na tayo. Power handle na rin yan. Okay. So, ayun mga kajak, ganyan ang mga sakit ng mga Starex, yung EcoBoost naman na Ford na EcoSport, yung 3-cylinder. Ang sakit naman na kadalasan issue nila ay engine support. So, yan may nagawa kami mga ilang taon pa lang, 3 years pa lang, 3 years old pa lang yung sasakyan niya. Sira na yung kanyang tinatawag na transmission support. So, napalit na tayo sa passenger side. So, malimit. Ganyan ang problema ng tinatawag na EcoSport na EcoBoost. So, iba-iba. Iba-iba yung mga lumalabas. Iba-iba yung mga issue ng mga sasakyan. So, ganun talaga. Alam mo, doon sa tinatawag na EcoSport naman, yung 4-cylinder, iba-iba rin yung sakit noon, kung ano mga lumalabas. So, ang mga malimit na sirain naman dyan ay yung transmission, no? Yung transmission ng 4-cylinder na yan, yung EcoSport, yung kanyang dual clutch. Yan naman ang malimit na bumibigay dyan sa tinatawag na EcoSport. So, sa EcoSport na yun nilabas nila na tinatawag na wet clutch, hindi lang yung kanyang transmission support, hindi lang yung kanyang engine support ang nasisira dyan. Kadalasan nasisira yung tinatawag niya oil pump, no? Yung oil pump. Bakit po oil pump? Yung oil pump naman po ay nagpupulbos yung kanyang timing belt kasi
kasama yung timing belt niya nasa makina. So napupulbos yun, yung mga pulbos noon ay malalaglag sa oil natin, sasama, tapos papasok sa tinatawag na filter sa oil pump. Nako, babarado. Ngayon pag bumara yung yung tinatawag na sa oil pump na bara, hindi aakyat na maayos yung langis papunta sa taas. So, yan, masisira yung makina, no? Mag-overheat, hindi nalulubricate, kaya yung iba, top overhaul ang ginagamit. Kaya pagkadating sa mga EcoBoost na yan, after mga 8 years, 5 years to 8 years, dapat na-check from time to time, especially yung kanyang tinatawag na oil pump. So, kung maaari lang, regular kayo mag-change oil. At the same time, kung mag-change oil kayo, maganda rin na pwede nyo isama na ibaba yung oil pan ng tinatawag ng makina. Kasi nga, para malinis maigi yung tira-tira dun sa tinatawag na pudpud na sa may belt, no? Pupunta sa oil pump. So, meron naman filter yun, kaso pag bumara yun, hindi na yung akit na langis. So, yun lang mga kajak na yung mga issue na sa mga sasakyan regarding sa mga EcoSport. Okay? So, meron kayo natutunan. Sa susunod, magbablog ako na EcoBoost na kung ano itsura ng oil pump pagka hindi tayo nagpapalit ng langis. At the same time, pagka sobrang tagal na, so yung belt niya, ma-check natin doon yun. So, pwede natin pa-check yun. Baba natin yung tinatawag na oil pan, pa-check natin yung kanyang tinatawag na timing belt, at the same time, yung tinatawag na oil pump, kung baka barado na. So, yun lamang mga kajak, update lang tayo sa mga ginagawa natin. Jacob Always Auto Care, the shop that cares for your car.